Hindi lang salita, hindi lang pangarap, kundi pagkilos, tapang, at tunay na paglingap. Sa araw na to, kami nanunumpa. Bagong lakas, bagong diwa. PDP laban ang aming gabay. Sa laban para sa bayan, kami handang ialay. Rodrigo Duterte ang tumindig, may kamay na bakal. Hindi para manakot, kundi ay magayos ng bayan. Disiplina, kaayusan, tabang na totoo. Para sa Pilipinas na maunlad at payapa ang puso. Tatay Digong, hindi ka perpekto, pero may paninindigan. Batas ay batas, walang kinatatakutan. Para sa mahirap, para sa masa, serbisyong tapat ang aming sandakan. Demokrasya at karapatang pantao, federalismo, lakas ng bawat rehiyon. Nasyonalismo, sariling atin ang uunahin. Hustisyang panlipunan, kahirapan ay lalabanin. Walang gagawa nito, indikasyon malinaw. Kung hindi tayo lalaban at na tayo sino. Kung palalagpasin mo ang pagkakataon ngayon, anak mo ang Yan sa magdurusa PDP. sa susunod na panahon. Kaya ngayon pa lang, We are thrilled to tackle today's hot topic. Our topic is all about the senior citizens' privileges and of course, yung mga karapatan nila to organize na talagang kung mapapansin ninyo, parang hilaw yung kanilang karapatan, kimi ang kanilang mga bibig para manindigan at ipaglaban kung ano yung mga pribilehiyong dapat nakakamtan nila. Medyo, naririnig po namin kayo nakakalito. Medyo konting silensyo. Our lineup is Malstrong, of course, with Attorney Yvette, our legal committee chairperson, who are with us today. And ang atin pong syempre, Senior Citizen Committee Chairperson, si Car Ray Mansilungan is with us. Si Attorney Yvette, di niya napalakpakan. Okay. Kasi mas malakas. And maya-maya po ng konti, si Sir Rob Ronces will be with us also. And of course, yours truly, Penny Belmonte, ang inyo pong chairperson sa Education Committee and also your director sa kapihan sa PDP. A huge shout out to our media, bloggers, supporters, and volunteers, and of course, all the secretariat who are with us every Wednesday morning. And syempre, andi dito rin sila Ma'am Jean to document ang lahat ng kaganapan dito sa atin today, and JP Pajura, thank you. Sir King, thank you. Anthony and JP, thank you. And your presence means the world. And to our team, wala pong sumusuko sa amin. Kasi tulad ninyo, baka akala bayaran po kayo, mga volunteers din po yung mga vloggers dito sa kapihan. Kasi I really need to tell the whole world, hindi lang yung mga Pilipino. Kasi ang practice kasi sa Pilipinas, kapag kami dinudumog ka ng media, bayad ng media. But unfortunately, mali po kayo. Gusto ko lamang pong ipagmalaki, hindi po bayad dyan. May libre lang po silang kape. Kaya, from the bottom of our hearts, dito po sa PDP Laban, saludo po at maraming salamat. Sabi ko nga, hindi man kayo pinapalakpakan dito sa lupang kinatatayuan. Naghuhumiyaw ang lahat ng anghel sa langit dahil po ang ginagawa ninyo ay para sa bayan. Okay ba? Kaya muli, salute sa lahat, ninyong lahat na nandirito. And to start with, of course, gusto ko po munang magbigay ng konti pong pagbati ang atin pong legal committee chairperson, ang ating pinagmamalaki, si Attorney Yvette Contacto.
Maraming salamat ka, Penny. Magandang umaga sa lahat ng nakikinig ngayon sa Kapihan sa PDP. Pero mas magandang pagbati naman po sa ating mga vloggers at bloggers ngayong umaga. Maraming salamat po sa inyong pagkakaisa sa aming partido. Lalong-lalo na po no, dito sa Kapihan dahil ho, napakaganda po ng i-discuss ng aming resident Authority on Senior Citizen Concerns. At magugulat po kayo sa kanyang mga i-discuss na mga concerns, lalong-lalo na para sa senior citizens at sa mga tao at establishments, no? Na dapat ay kumikilala sa karapatan ng mga senior citizens, no? Akala nyo lang po, simple lang yung batas, pero ito po ay isang malalim palang panukala para maprotektahan ang ating mga senior citizens. And therefore po, makinig po tayo mabuti sa ating Resident Authority on Senior Citizens Concerns, our chairperson for Senior Citizens Affairs, ang dati pong commissioner din ng National Senior Citizens Commission, si Raymar, former Commissioner Raymar Mansilungan. Hello. Magandang umaga po. Naimbag nga bigat, kada kayo amin. Masanto siya kabuhasan at si kayo amin. Maya pahabak po. Maray na agap pagkagabos. Maayong buntag sa tanan. Yung pong senior citizen ay kagaya namin ni Kaibet, mga senior na kami, mga in denial nga lang. Sa Pilipinas po ang senior citizen ay 60 years old. Ito po ang bukod tangi yan. In Asian countries, kahit na po sa Europe, ang senior citizen nila ay 65 years old. Siguro po dahil napabayaan ng pamahalaan yung senior citizen. Bakit? Meron po tayong 4 na constitution, yung malolos na 1898, yung 35, yung 73 na bagong lipunan, at saka yung current constitution. Wala pong binanggit doon tungkol sa senior citizen. Kung babasahin niyo po, walang tungkol sa nakatatanda sa senior citizen, mabuti pa yung kabataan, meron. Ang unang-unang batas po sa senior citizen ay lumabas noong 1992, April 1992, Republic Act 7432. Ito po yung original na Senior Citizens Act. Pinirmahan po ito ni President Cory Aquino, April ng 1992, 2 buwan bago siya bumaba sa pwesto. Yun po yung batas na nagbigay ng discount. Pero nakalimutan po ng Congress na gumawa ng commission, hindi gumawa ng Senior Citizen Commission yung batas noong 1992. Hindi kagaya noong 8371, yung NCIP, yung pong April Law, Indigenous Peoples' Rights Act. Nung lumabas yung April Law, yung batas mismo gumawa na siya ng National Commission on Indigenous Peoples. Okay. Doon po sa 7432, ang senior citizen ay 60 years old na hindi kumikita ng mahigit sa 60,000. So, ibig sabihin, kung 60 years old ka pero sumusweldo ka ng 60,001 peso, hindi ka senior. Pursuant dun sa Republic Act 7432. Nagbigay siya ng discount na 20% sa pagkain, sa gamot, sa ospital, sa restaurant at saka sa mga hotel. Pero walang paraan, walang national government na sisiyasat o susubaybay kung naibibigay ba yung discount. Dahil hindi nga po gumawa ng Senior Citizen Commission. Ang ginawa po ng RA 7432 ay yung OSCA, Office of the Senior Citizens Affairs. So kung ikaw ay tiga Maynila at hindi ka binigyan ng discount, pupunta ka sa OSCA. Kasi walang national commission na pwedeng tumulong sa iyo. Meron pong problema yon kasi doon sa 7432, ang OSCA head ay konsihal ng bayan o konsihal ng city. Pero yung OSCA ay under the office of the mayor. So nung pong 2004, inamend yung 7432 ng RA 9257. Tinanggal yung 60,000 na income. Kaya nung 2004, kahit na bilyonaryo ka, pag 60 years old ka, entitled ka sa discount. Masyadong mainit eh. Alam niyo kung bakit ganyan?
Alam mo, we are so blessed and I'm very thankful po sa inyo, Kari. Kasi hindi nagiging topic yan eh. Kasi sa sobrang dami ng mga pinag-uusapan tungkol sa mga nangyayari dito po sa ating bansa, no? Partikular doon sa atin pong sa politika. Kaya nagigigil talaga si Kari eh. Alam mo, matagal na to eh. At hindi nahinto yung kanyang masiding pagnanasa na maiayos yung mga karapatan at mga pribilehiyong dapat maibigay po sa mga senior citizen. After niya maging commissioner sa Senior Citizen Commission, tama po ba? NCSC. It did not stop there. Kasi po, nagtataka ako, lagi niyang tinatakal up yan. Siyempre po, aside sa pagiging head or the chairperson of the Senior Citizen Committee, nakita ko talaga, sabi ko kanina, magpakilala lang eh. Niratsadahan niya na lahat sa gigil eh. Dali lang, wala na ako i-question, baka wala na akong gagawin dito. Sabi ko, para makapagsalita pa at mas maging malinaw sa mga tao, question, punto per punto. Okay. Kasi, alam ko meron tayong kahit papano dyan, bata lang sa paningin, pero senior citizen na yan. Para at least, alam nyo ang inyong karapatan, at may mga magulang tayo, tita, tito, or mga kaibigan na dumudulog at kumukonsulta rin sa inyo, at least, you know, iba na ang may alam. Tama, attorney? Yes, tama po actually, yun. Balikan natin. Tatanungin kita eh. Iano ko muna yung background para magkaroon ng ano. Kaya ko sinasabi yun, yung background muna nung Batas, senior citizen oo. para magkaroon ng idea kung ano yung itatanong. Okay. Nag-umpisa po ng 7432-9257 noong 2004. Tapos yung current, yung 9994 noong 2010. Ito po yung Expanded Senior Citizens Act. Yung dating 20% discount, nilagyan ng expansion, tinanggalan pa ng VAT. Ito ay panukala, if I'm not mistaken, ni Senator Pia Cayetano. Kasi yung proposal ng Congress, magbigay ng social pension. Yun lang yung gusto nilang i-amend do sa 9994, magbigay ng social pension. Pero sinabi ni pinanukala ni Senator Pia na tanggalan ng VAT. Kaya ngayon po, yung senior citizen, bukod sa 20% discount, aalisan muna ng VAT. Pero yung pong 9994, meron pong critical na provision yon, yung magbigay ng social pension. Yung dating 500 pesos a month na naging 1,000 a month para sa mga indigent senior citizens. Yung pong indigent senior citizens, naka-define po yun sa 9994. Ang sabi po doon, one who is frail, ibig sabihin mahina yung katawan. Tapos frail ka, tapos sickly or with disability. Ibig sabihin, dapat mahina yung katawan mo, tapos sakitin ka or disabled ka. Tapos pangatlo, does not receive pension from government or private. So kung tumatanggap ka sa SSS ng 2,000 a month, hindi ka pwedeng tumanggap ng social pension. Pang-apat, does not receive support from friends or relatives for daily sustenance. So kung utuusin, walang Pilipino na qualified. Kasi sino, ikaw ba, meron kang kapitbahay, kamag-anak na walang makain na senior, hindi mo pa kakainin. Pag binigyan mo ng pagkain, nag-violate ka na dun sa law. Pero meron pong pondo, kaya yun yung mga issues na itatake lang natin. Pang-apat, yung pong provision dun sa 9994 na yung OSCA head, dapat i-appoint ni mayor, pero ang nag-endorse o ang namili ay yung organization ng mga senior citizens sa isang syudad o isang munisipalidad. Ganito gagawin natin ngayon. Kasi marami po tayong mga manunood ngayon sa live podcast. I-forward ko nga pala yung Sandali. link. Ang Oo, una kapenin natin, daw yung Opo. link kasi maraming mga seniors din na yeah, nakikinig, oo. no? Para I-send maka-connect. natin or ipakalat natin yung link para sa ating mga kababayan na nasa hanay na ng mga senior, mga citizen na mga senior na. Ang first na gusto nating bigyan ng paglilinaw at talagang kaabang-abang para sa ating mga manonood sa live podcast. Kare, ano po ba yung mga pribilehiyo ng mga senior citizen na dapat ibinibigay nang hindi na kini-question?
Alam mo, in fact, no, ang sa akin, no, Attorney Kare, bakit kailangan mo pang, kahit siguro wala ng card eh, as Filipino, kapag alam mong senior citizen na, ibigay mo yung pribileyo eh. Minsan naiiwan, o minsan di nila nalalakad. Kasi sa ibang bansa, pag nakita senior citizen, may ID, ito edad mo. Ibibigay na yung mga privileges that they deserve as senior citizen. So, dito po sa Pilipinas, gusto po nating ipaalam or gusto ko ring malaman bakit magiging senior din ako pagdating ng araw, ilang taon na lang. Sabihin ko. Hindi, I'm proud and I'm aging gracefully naman po. Correct. Kaya sasabihin ko po sa lahat ng kaibigan ko kapag senior na ako, imbitahan ko kayo. Mabalik tayo, Kare. Ano-ano po ba yung mga pribilehiyo na dapat nakakamtan ng ating mga senior citizen? Una, yung financial, no? Yung discount. Tapos, merong privilege na nung ginawa ng DSWD yung IRR ng 9994, isinama yung mga special privilege. Halimbawa, joint memorandum yun eh. Halimbawa, yung LTO, naglabas ng circular na pagka ikaw ay senior, pagka nag-operate ka ng bus, yung unang 2 upuan sa likod ng driver, para sa senior lang yun or PWD. Ito yung mga non-financial privileges. Pagka nasa bangko ka, kailangan yung bangko mag-provide ng senior citizen lane. Mauuna ka, di ba? Ito yung mga non-financial. Isinama ito ng IRR ng 9994. Okay. Pagdating naman doon sa privilege, yung discount. yung discount, 20% discount, less VAT. So kung kakain ka sa fast food ng 100 pesos, tatanggalin mo muna yung 12 pesos na VAT. Yung 88 na matitira, yun ang bibigyan mo ng 20% discount. So less 12 less 20 equals 26.9% if I'm not mistaken. Kasi wala namang discount yung 12%. Yun yung ano. Ngayon, ang issue, bakit kailangan mo i-demand yung identification? Nakalagay dun sa IRR, una, OSCA ID. As far as practicable, yung OSCA ID nakalagay sa IRR at saka sa batas, kailangan itong tanggapin sa buong Pilipinas. So kung tiga-hulo ka, meron kang OSCA na inisyo ng OSCA ng hulo, nagpunta ka ng Maynila, kumain ka, hindi pwedeng tanggihan. Because nakalagay sa batas, ang OSCA ID is acceptable nationwide. Pero may problema nga, yung hindi pagkakaroon ng komisyon. Halimbawa, tiga Manila ka, nagpunta ka sa Baguio, bumili ka sa Mercury, ayaw kang bigyan ng discount. At paano ka magko-complain? Pag pumunta ka sa OSCA ng Baguio, walang jurisdiction sa iyo. Diba? So, yun yung isang dahilan kung bakit naging maganda yung pagkakaroon ng komisyon, National Commission of Senior Citizens, na pinirmahan ni PRRD. Sabihin mo, for a long time, magmula noong 87 Constitution, it was only in 2009, si PRRD lang ang nagkaroon ng batas, o siya lamang yung pumirma ng batas creating the National Commission of Senior Citizens. Yung mga sinasabi ninyo, 19. Kare, yan po bang inyo pong inilalatag sa atin pong mga manonood na senior citizen, of course, all the bloggers and media who are with us today, ay, kanina kasi ang tanong ko is yung mga pribilehiyo. Gusto ko sanang ilatag mo, Kare, pero gusto ko susugan po ng atin pong butihing Attorney Yvette Contacto na paano po ba kino-compute yung diskwento na isa sa pribilehiyo ng mga senior citizen? Yun ang. Okay. Una is less VAT. So, hindi lahat ng establishments nag-charge ng VAT. Diba? Pagka merong VAT-exempted na establishments, kunyari, turo-turo, diba? Hindi mo naman pwedeng anuhan ng VAT yan. Yung taxi, yung bus, hindi naman nag-charge ng VAT yan. Kaya pagka bus fare, 1,000 yung bus fare, 20% yung ibabawas mo. Pero lahat ng merong VAT, fast foods, restaurants, hotels, na may VAT, tatanggalin muna yung VAT bago ibigay yung discount. How many percent is the VAT? 12%. 12%. So, you mean to say, ang dapat kinakaltas ay 32%? Hindi. Less 12 muna, 88 20%, 88 pesos lang ang mabibigyan ng VAT. Opo. So 20
26.9%, if I'm not mistaken. Ang magiging ang straight discount. straight computation pag may VAT is 26.9%. Uy, ngayon ko lang nalaman yan kasi inaabangan natin pagkasama natin ang mami at daddy, lolo at lola o mga kaibigan, di ba? Pag magbibil na, o sino may mga senior, sayang din yan. Kala natin 20% lang. Dapat po pala less VAT, lalo na po sa restaurant na nag-charge po yung ibang resto ng VAT. So, ang galing so, ngayon, alam na natin kung paano po kinocompute yung mga diskwento na hindi alam ng nakararami. Ang susunod po ay, mamaya na yung batas kung sakasakali na nakita mo o hindi na pagbigyan ikaw as senior citizen at hindi na ibigay yung pribilehiyo na inaasahan mo as senior citizen, saan po ba pwedeng mag-complain? Attorney, Carey muna. Carey muna. By law, OSCA. Kasi nung lumabas yung 999 for OSCA lang eh. Yung 999 kasi ang nagsabi na walang VAT, yung senior, tapos less 20%. Dahil wala pa yung commission ng senior citizen noon, OSCA ka magko-complain. Pero nung lumabas yung Republic Act 11350 creating the National Commission of Senior Citizens, merong provision doon that the NCSC shall ensure the implementation of laws. So binigyan ng ngipin ng batas yung NCSC para pwede siyang mag-file ng complaint, tulungan yung senior citizen na mag-file ng complaint sa RTC. Merong penalty provision yan. May penal provision yung 9994. 50,000 and 2 months imprisonment. And ang ginamit, hindi ka mukha ng ibang batas na or at the discretion of the court. Saan nyo pa alam kung sinadya talaga ng Kongreso yon o kung nagkamali lang, pero pag binasa nyo po yung penal provision ng RA 9994 and yung ginamit. So pag hindi ka binigyan ng bat mo siyang found intentionally, meron siyang kulong na 2 months, meron pa siyang 50,000 na penalty. Pero ito po, hindi yung establishment lang Baka meron diyang hindi pa naman senior, nagkukunwaring senior. Baka kumuha ng OSCA ID sa recto, kasama rin po siya dun sa ipipenalize. So yung tindahan na nadaya nung hindi naman senior, pwede rin siyang mag-file ng complaint at ma-penalize ng 2 months imprisonment and 50,000 if I'm not mistaken. Oh, yun. Alam niyo po, nakakalungkot dito. Maraming gusto nang mag-senior because of the privilege and discount. Marami akong nakilala or kakilala, hindi ko na po papangalanan kasi dati nakakatawa senior, pero nakakainis na pala. Pag nalaman mo yung mga iba nating kababayan na senior citizen, hindi nila nakukuha yung mga privileges na para sa kanila, pero merong mga iba na wala pang senior citizen, talagang nagpe-piesta na sa 20% plus less VAT pa pala. Hindi ko po alam yon. At ang isang tanong, di ba, meron po palang kaparusahan kapag nalaman na namemeke ka ng senior citizen. Kanina nga po, sabi, sa ibang bansa, hindi na kailangan ipakita pa Basta alam nila, you have the ID na senior citizen ka na, pwede. Pero the problem is, paano kung pineke rin yung ID? Di ba? Kaya konsensya na lang yan. Ibigay natin yung pribileyo sa nararapat. Ngayon naman, Sir Carey, nasabi na ni Carey po yung mga pribilehiyo ng ating mga senior citizen. Next is kung paano i-compute ang diskwento na talagang ngayon ko lang din po nalaman. And ang pangatlo na nilatag po niya sa inyong lahat is paano po mag-complain at saan mag-organize. Ngayon naman po, Carey, paano po mag-organisa ng isang senior citizen organization? Okay. Nang usapin po yan Pagka po eleksyon ng barangay, kasabay yung SK, Sangguniang Kabataan. So, nung araw, under the 73 Constitution, 15 years old, pwede ka nang pumasok sa KB nung araw. So, ibig sabihin, hindi ka pa pwedeng bumoto ng mayor, pwede ka maging KB chairman. Pwede ka maging member ng Sangguniang Bayan o Sangguniang Panlunsod.
kahit na 15 years old ka lang. Pero sa 87 Constitution, binago po yun, 18 years old ang SK. Pero bakit yung senior citizen walang representation? Diba? So, meron pong mga panukala ngayon sa Kongreso na bigyan ng gumawa o lumikha ng sangguniang nakatatanda para yung mga presidente ng mga senior citizen association ng barangay magkakaroon ng karapatan na maging member ng barangay council kung magiging batasyon. So, yun po yung ano. Bakit importante yung organization ng senior citizen? Yung po kasing batas, yung unang batas, RA 7432, yung OSCA head ay konsehal. Pero under the office of the mayor. Binago yun noong 9257 noong 2004, i-appoint na ni mayor, hindi na konsehal. Pero inonominate pa din ng sangguniang bayan o sangguniang palunsod. Noong pong 2010, sa 9994, binago na naman. So ngayon, ang mga OSCA ngayon ng mga city and municipality, ang nag-nominate sa kanila ay yung General Assembly ng mga senior citizen organization sa isang bayan. Kaya importante yung kung paano mong i-organize. Kasi nagiging political na naman eh. Yung mayor, gusto niyang pakialaman pati yung mga senior, siya nagdidikta kung sino yung magpipresidente. So yun po yung yun yung isang karapatan na gusto natin na ibigay sa mga senior na wag silang pakialaman ng mga politiko kung paano nila i-organize yung sarili nila. Meron pong problema yung RA 9994 kasi ang sabi doon, yun daw magno-nominate na federation ng mga senior citizen kailangan accredited ng DSWD. Pero yung DSWD hindi naman nag-accredit ng asosasyon. So nung pong nagkaroon ng Senior Citizen Commission, binago yon. So ngayon, nung nandun pa ako sa commission, gumawa kami ng memorandum circular na yung mga organisasyon ng mga senior citizen. Kunyari, merong isang barangay, gusto nyong mag-organize ng samahan ng mga senior na marites, pwede kayong magpa-register sa NCSC. Hindi na po limitado doon sa magno-nominate lang ng OSCA chair. So ngayon po, ini-encourage ng NCSC, ini-encourage din natin. Yung mga senior kasi wealth of wisdom, di ba? Merong wisdom yung senior na hindi mo makukuha sa experience ng kabataan. Halimbawa, si Haring Solomon, di ba? Alala niyo ba yung problema ng dalawang nanay na inaangkin yung bata? Di ba? Ang sabi ni Haring Solomon, hatiin yung batang yan, di ba? Ang sabi nung talagang nanay, wag na po, ibigay niyo na po sa kanya. Di ba? Yung mga wisdom na ganon, gusto natin sanang magamit ng mga senior, encourage natin sila na mag-organize para makatulong sa nation building. So, importante po yung pag-organize. Kaya hindi po natin pwedeng kalimutan, hindi natin pwedeng pabayaan yung karapatan ng mga senior na mag-organize bukod doon sa kailangan na sila ay mag-nominate ng OSCA head. Alam mo, maraming natutuwa, nagme-message po sa akin. Ang ganda raw po nung ating topic today. Kasi, ang tagal na pong gustong ilatag yan ni Kari, but the problem is, ang ingay ng ating mga topic tuwing kapihan. Pero ngayon na na-discuss natin, kulang pa yan. We need to spread the good news to lahat ng senior citizen. Ngayon naman po, pumunta na po tayo sa mga batas na nararapat. Anong mga batas ba ang nakapaloob o karapatan na dapat malaman ng ating mga senior citizen para naman po yung iba kasi hindi nila alam kaya hindi sila nakarereklamo. Pero hindi naman ibig sabihin na pinaalam namin sa inyo or pinadala, what do you call that? Inilatag namin sa inyo, in-update namin kayo para magreklamo, no? Para at least pag naninindigan kayo, meron pong nagsamantala at hindi ibinigay yung mga karapatan ng ating mga senior citizen, alam ninyo kung paano kayo maninindigan para hindi pa marisan. Kasi yung iba talaga, nakalulungkot, ang tanda na nga nung itsura, senior, kasi maraming bata na
Kala mo mga 25 lang pero senior citizen na eh. Pero hindi sapat na dahilan yun para hindi mo ibigay yung mga nararapat para sa kanila. Now, mapunta po tayo ngayon sa mga batas na dapat malaman ng ating mga kababayan na senior citizen. At ipaalam din po ninyo, kahit hindi pa po kayo senior citizen, sa mga mahal sa buhay, kaibigan, na mga nandoon na po sa level na yon. Kare, tapos ibabato po natin yung usaping batas kay Attorney Yvette Contacto later. Kare, bigyan niyo. Tapos siya na po yung magpapatuloy kasi kailangan himayin po natin yung batas na yan eh. Go po. Okay, isa sa critical na batas is yung 11223, Universal Healthcare. Yung pong Universal Healthcare, originally, ang ano po dyan is lahat ng senior citizen, kahit na ikaw ay nagtatrabaho pa, o kung hindi ka na nagtatrabaho, hindi ka na kailangan magbayad ng PhilHealth. Noong araw, kailangan ka munang magpa-register sa PhilHealth. Diba? Pero ngayon, meron ng pagka ikaw ay senior citizen at hindi ka registered sa PhilHealth, doon sa ospital mismo, pwede mo nang i-present yung OSCA ID, sila nang gagawa ng paraan kung paano ka i-register dahil doon sa 11223. So ngayon, dahil doon, gusto nating i-encourage yung ating mga senior citizen. Ipaalam natin sa mga senior citizen na meron kayong automatic membership sa PhilHealth. So, isa po yun. Pangalawa, yung pong yung PhilHealth naman, meron po silang ginawang yung Consulta program. Senior citizen din po ang naging batayan bakit sila gumawa ng Consulta program. To give you a background, noong araw, meron pong HMO, yung Health Maintenance Organization, na magbabayad ka pagkatapos babayaran ng ospital o babayaran ng HMO yung hospitalization mo. Pagka bumili ka ng HMO, bibigyan ka ng privilege ng HMO na magpa-executive check. Kung maalala niyo po, ng mga bata tayo, yung mga anak natin, kahit na walang sakit, dinadala natin sa clinic periodically. Ang tawag doon is well baby clinic. Di ba? So, ngayon po, dahil doon sa Consulta program, gusto nating i-encourage ang senior citizen na magpakonsulta kayo kahit wala kayong sakit. Sabi nga po, an ounce of prevention is worth a pound of cure. Hindi ka nagpakonsulta dahil may sakit ka, kundi para hindi ka magkaroon ng sakit. Kasi pagka hindi ginastusan ng PhilHealth yan, yung konsulta program, hindi mo alam na may sakit ka, mau-hospital ka. Pag na-hospital ka, magbabayad yung PhilHealth. Kaya pagka tayo ay nagpapakonsulta, tumutulong din tayo sa PhilHealth para ma-preserve yung pondo. Kasi pag nalaman natin kaagad na may sakit tayo, magte-take tayo ng gamot, hindi tayo mau-hospital. Pagdating naman po doon sa social pension na pinrovide ng RA 9994, sinabi ko po kanina, merong description, merong definition yung indigent na tatanggap ng 1,000 a month. Ngayon pong 2025, ang pondo po noon ay 49 billion. Yung ipamimigay na yan na 1,000 a month sa 4,100,000 na senior citizen. Kung babalikan po natin, balik po tayo noong 2010, nung nagkaroon ng RA 9994 na magbibigay ng 500 pesos a month. Ang sabi po nung batas, merong pondo para doon sa mga indigent na senior citizen, 500 a month. Hindi alam, ang mag-implement po noon, DSWD. Hanggang ngayon, DSWD nag-implement. Ang sabi po ng batas, ito yung parameters. Frail, sickly or with disability, does not receive pension, does not receive support. Hindi alam ng DSWD kung sino yan. Diba? Paano malalaman ng DSWD? Nandun sila sa opisina nila. So, yung DSWD nagpatulong sa DILG. Binigyan ng notice yung mga barangay captain. Yung mga chairman ng barangay, ilista ninyo kung sino yung mga papasok doon sa parameters ng indigent para ma-validate ng DSWD. Nagumpisa na po yung problema. Kasi meron pong kapitan, meron siyang kapitbahay na senior citizen, hindi naman indigent. Kaya lang, siyang ibinoto nung nakaraang eleksyon. Pagka hindi niya sinama doon sa indigent na listahan, baka hindi na siya iboto sa October. Susunod na eleksyon, di ba? So, anong sabi ng kapitan?
Bahala si Batman. Basta bahala na yung DSWD na magsabi sa iyo na hindi ka indigent. Basta isasama kita sa listahan. On the other hand, meron naman pong kapitan. Meron siyang constituent na talaga namang indigent. Kaya lang, hindi siya ibinoto nung nakaraan. So, sa loob-loob niya, manigas ka. Di ba? Hindi mo ko ibinoto, hindi kita isasama dito. So, ito po yung mga problema doon sa batas na kailangan nating isolve. Nung pong commissioner ako, meron kaming napuntahan na tumatanggap ng social pension, hinahatid pa ng kotse, brand new. Yeah, so kung susundin mo po yung parameters, hindi na siya dapat mag-qualify. So kung meron po kayo, hanggat hindi pa nagkakaroon ng social pension, kung meron kayong kilala na tumatanggap ng social pension na hindi naman qualified, siguro kailangan ninyong i-report. Kasi sino nga may sabi noon? Sabi niya, for the evil to triumph, only requires good men to do nothing, di ba? Pag hindi tayo gagawa ng aksyon, hindi maitutuwid yung sistemang mali na yun ng pamahalaan. Di ba? Meron pa pong isang issue yun. Yung pong pagdi-deliver ng pera ng DSWD in cash, matagal na po namin sinasabi, baka pwede nyo nang gamitin yung mga cash card. Ayaw ng DSWD for whatever reason, so baka pwede rin po nating iparating sa Malacanang, iparating sa pamahalaan na baguhin na nila yung sistema na yon. Dahil kung binibigay nila ng cash, merong posibilidad na merong corruption. Kung mababawasan yung corruption na yun, mas maraming senior citizen ang pwedeng tumanggap ng social pension. So yun po yung mga yung pong pagbibigay, yung privilege natin, nandun po yun sa IRR. Pagka sumakay ka ng bus, ganito po, pag sumakay ka ng bus at meron ka nakitang, hindi ka pa senior, meron ka nakitang hindi senior citizen nakaupo dun sa upuan para sa senior at PWD, call the attention ng driver at saka yung konduktor. Kasi baka may umakyat na PWD o senior citizen, mahiya siya, kawawa naman siya. Diba? Meron din pong sitwasyon na minsan kumain kami sa isang fast food. Merong senior citizen, matanda na talaga, na ayaw bigyan ng discount dahil nakalimutan niya yung kanyang OSCA ID. So, ang ginawa po namin, tinawag namin yung manager. Sabi niya, baka naman pwede mo nang i-waive yung requirement ng OSCA ID. Kita mo, hindi mo naman ma-i-deny. Kuba na nga yung matanda, puting-puti na ang buhok. Di ba? Sabi niya, kung ayaw mo naman, sige, ako na magbibigay ng discount. So, binigay naman niya. Ibig sabihin, yun po yung gusto natin sana. Hindi mo kailangan na senior ka, hindi mo kailangan na magbigay ng pera, basta protektahan mo palagi yung ng senior citizen. And yun po yung namin sa committee, sa PDP Laban, sa committee ng senior citizen, yun po yung gusto naming ipakiusap na let's protect the senior citizens. Diba? Sabi nga ni Dalai Lama, the only purpose in life to be happy is to be happy. So let's always invest in the happiness of senior citizens. Yung pong maliliit na bagay na gagawin natin para sa senior citizen, wala naman tayong pagkakagastusan doon. Ipaglaban lang natin yung karapatan nila. Meron pong kumain sa restaurant, ang bill niya ay 800, tapos ang binigay sa kanyang discount, 30 pesos. Diba? Kung minsan, kahit na hindi mo siya kakilala, alam mo na niloloko siya ng baka pwede kang tumayo. You can stand for him. Diba? Kasi pag ginagawa mo yun, baka pwedeng gawin din yun sa nanay mo o sa tatay mo. Diba? It's paying it forward. So yung pong batas, essentially, ang problema po natin, marami po tayong batas. We are the only country in Asia na 60 years old pa lang is senior na. And we're the only country in Asia na nagbibigay ng discount mandatory. Tinatanong ko kanina kay Kaibet kung ano yung provision sa Constitution na ginamit. Bakit pwedeng mag-utos ang pamahalaan sa isang tindahan na bigyan mo ng discount? Siguro pwedeng explain yun ni Kaibet. Meron ho kasing, thank you, Kari, meron kasing power, ang ating estado, na tinatawag na police power. Okay? Kung ito ay kinakailangang gampanan
or i-exercise ng ating gobyerno para maprotektahan ang mamamayan, i-exercise niya tong police power through expropriation of property. So doon ho pumapaloob, doon umiikot. Bakit ba tinatanggalan ng kita, supposedly, kita na yan ng mga di ba, ng mga negosyo, di ba? Pero bakit tinatanggalan sila? Dahil kailangan nga protektahan ng isang sektor na ng ating lipunan, ito yung mga senior citizens. Subalit, lugi ba talaga ang mga establishments? Yung mga may negosyo? Hindi po. Dahil itong mga tinatanggal sa kanila na mga discounts para sa senior citizens ay pwede naman nila pong isama sa pag nag-file na sila ng income tax return nila. Ito po ay sa pamamagitan ng pagdedeklara ng expense, no? Kumbaga, gastos nila. Kaya, mas mababa ang kita man nila, pero mas mababa naman ang magiging buwis. Okay? So, doon pumapaloob ho yun. Kung bakit ginawa ho itong batas, bakit mahigpit na pinatutupad. It's in the exercise of the police power of the state. Okay? O nga pala, maano ko lang siguro, kapya niya, no? Makakapagbigay lang ng konting legal na, na panukala, kumbaga. Pag sinabi kasing indigent, ano po ba sa tingin ninyo ang konsepto ng isang indigent? Ito ba ay ibig sabihin talagang isang kahig, isang tuka ka na? Ano po sa palagay nyo? Yun po ba yung mga naiisip nyo pag indigent? Kadalasan kasi yun, hindi po. Ibig sabihin po ng indigent, maaaring may pera ka ngayon. Kaya lang, hindi yan sapat. Panggastos mo sa ospital, panggastos mo sa pagpapaaral sa anak mo, panggastos mo sa kung anuman. Pero may pera ka, kulang nga lang. So pwede ka na mag-qualify as an indigent. Kaya kung kailangan po ng certification yan sa sa inyong mga barangay, pwede nyo pong hingiin yan. Kaya lang, syempre, kailangan naman maging honest din kayo, no? Huwag aabusuhin yung tinatawag ng pagka-qualify po sa inyo bilang isang indigent. Okay. Thank you, Ka Yvette. Kanina, habang nakikinig po ako, kasi importante rin pong malaman, baka gusto niyo naman susugan ito. Kasi may mga questions po dito sa akin na pumapasok para magkaroon ng paglilinaw. Importante pong ipaalam at malaman po ng ating mga kababayan, mga nanonood dito sa ating live podcast, yung mga lapses sa senior citizen laws and privileges. It can be really frustrating for our seniors po kasi ang mga common issues po dito is yung mga Kareya, correct me if I'm wrong. Kasi sinususugan ko yung mga question na pumapasok sa akin po nga pag-unawa, parang ang lapses po na lumalabas dito, yung limited access po to benefits, yung delays in processing discounts, yung lack of awareness about privileges. Kaya nga po kanina, inilalatag ng ating Kare para sa kaalaman po ng lahat. At ito po yung pong inconsistent implementation across establishment. May mga establishment that they pretend that kinikilala nila yung nararapat na ibigay sa mga senior citizens. Pero alam nyo, kanina ko lang nalaman, mas malaki pa pala dapat kapag once na meron pong naka-include na VAT. Dapat pala wala rin palang VAT kapag may VAT po yung mga napapasukan nilang restaurant. At ito pong mga gaps na ito can affect their quality of life. Ang sunod ko po sanang tanong na pwede pong susugan ng atin pong Ka Yvette is, what specific areas yung kailangan maging concern tayo? Yung sa senior citizen law ba? And privileges? Because for me, it can be very frustrating for our seniors. Kasi lalo't hindi nila alam, tapos pag nalaman nila, hindi nila nakuha yung pribilehiyo. Some common issues po na naka-include po sa akin pong nililista kanina is limitado yung access nila sa mga benepisyo.
Tapos delays in processing discounts. Kaya ang gagawin, dahil hindi nabigay ka agad, dinidelay nila, aalis na yung senior citizen, bahala na nga kayo, wag na nga nun yung ikaltas. Akin na nga yung bill, bayaran ko na. At saka, ang daming pagtatalo pa bago nila ibigay yung pribileyo. Kaya sa part ng mga kababayan nating senior citizen, para na-o-offend pa sila. Bakit ganito? Pribileyo namin to, wag ko nang kunin kasi may pagtatalo, may arguments pa. Dapat pagpasok po, di ba, Sir Ray, dapat wala nang pagtatalo because karapatan po nila yon bilang senior citizen at kailangan lahat ng establishmento, they need also to learn and to know. We need to educate all the mga establishmento na pinapasukan ng senior citizens. At yung pong lack of awareness about privileges, isa po yan. Yung iba hindi alam. Kaya mas lalong hindi rin alam ng mga kinatawan ng establishmentong pinapasukan. Tapos yung inconsistent po yung implementation across establishment na nabanggit kanina. Ito pong gap na ito can affect yung pong buhay or mga paglalakad. Kasi minsan hindi na yan hindi na sila magsasabi. May discount po ba? Meron po akong senior citizen card Tapos yung iba, they will check pa. Parang nakaka-offend sa part nila yun. Sorry. Tapos ngayon, paano yun? Di ba minsan isang grupo? Meron namang establishmento na hindi naman sila walang kaalaman. So, gustong pagbigyan. Ang nangyayari, yung suma total ng 10 kumain, nililes. Okay. Yes, Kaya, okay. meron din gano'n na sumobra namang bait. Okay. Pero pag alis ng senior citizen, ikakaltas yun sa waiter, kaya kawawa. Kasi, mabuti na po yung may maalam. Para rin to sa mga staff din, no? Kasi yung iba, nagmamagandang loob, naawa, or akala nila gano'n, ililes yung 20% sa kabuuan ng 10 grupong kumain. Alam mo ba nangyari sa akin before yun? Awang-awa ako, binalikan ko yung burger machine. Bumili ako ng 50 na burger, tapos yung mami ko kasama, ibinigay yung senior citizen, kinaltas niya. Uy, ang mura. Sabi ko. Tapos alam mo, sa sobrang habag ko, ang layo nun, binalikan ko kasi alam ko, pababayaran doon sa staff na binilahan ko. So, syempre, hindi ko kaya ng konsensya ko yun. Nakamura na ako dahil sa burger machine ko na nga lang binili. Tapos, may diskwento pa. Imaginein mo, if you're going to pay 5,000, kapag may 20% less, 1,000, 4,000 na lang. 4,000 na lang. Meron pa palang less bat. Kawawa naman, magkano yung aabonohan niya, tapos yung sweldo lang nun baka 500 lang. So, gusto ko pong susugan ito, yung mga nabanggit, kasi yun po yung marami pumapasok na messages sa akin that we Social need to side. tackle up. Sir? Social side ang tawag doon. Ganito po yan. Siguro, 2 years ago, nag-speaker po ako sa Baguio, doon sa araw ng Baguio ng January 9. Tapos nagtanong yung mga senior citizen, alam niyo po kasi sa Baguio, pag sumakay kayo ng Kagan, yung sukliin ninyo 2 piso, binibigay ng driver yan. Hindi po yan kagaya dito na meron ka sukling 30 pesos, sasabihin ng driver, wala akong pansukli. Di ba? So meron po nagtanong sa Baguio, sabi niya, ano namin may enjoy yung discount sa taxi. Di ba? Tsaka yung tin. Sa Baguio po, ang jeep ay kung 13 pesos dito, doon yata 14 or 15 kasi iba ang rate. Ang sagot ko po, yun po yung social side na sinasabi ni Penny. Ang sagot ko po doon, meron kang karapatan, pero kailangan mo din namang isipin yung social side noong nagtitinda. Yung driver ng jeep, kikita siya kung minsan 300 pesos. Babawasan mo pa dahil i-demand mo yung discount. Diba? So nasa iyo yun. Ang sagot po doon is meron kang karapatan, pero isipin mo rin naman yung social side noong aalisan mo ng kita. Diba? So ang sabi ko, siguro ang maganda dyan, ang taxi ko ay 200 pesos. O dapat may discount ako na 40. O siya, tip ko na sa iyo yung 40. Ito yung 200. Nasa man niyo po yun. Nasa senior po yun. Diba? So yun po yung social side. Ngayon, pagdating naman dun sa implementation side, meron pong ginagawa yung mga ibang establishment na ayaw nilang magbigay ng discount kasi daw ay discounted na. 50 pesos. Di ba? Yung pong kunyari, 100 pesos siya talaga, tapos ibibigay niya ngayon ng 50 pesos. Discounted.
ayaw niya magbigay ng senior citizen discount. 2 years ago, noong Joey Salceda, Congress, meron pong nilabas na resolution nung congressman pa si Joey Salceda. Ang sabi ng resolution, kailangan mong ibigay yung discount because ang sabi ng batas, discounted ang senior citizen. Ang principle po nun, kapag ang discount ay binibigay mo sa lahat, kahit na hindi senior citizen, dapat ibawas mo pa rin yung discount sa kanya. Pero yung po kasing memorandum circular ng DTI, ang sabi, i-compare mo kung alin ang mas malaki ang discount. Halimbawa, nagbigay daw ng discount ang isang establishment ng 20%. Pagka ikaw ay senior citizen, 26.9, yung 6.9 na lang. Pero ang sabi po ng Kongreso, hindi. Kapag nagbigay ng discount na entitled ang lahat ng tao, kailangan ibigay mo pa din yung senior citizen discount. Ngayon, meron pong test palagi yan. Siguro 4 or 5 years ago, nag-file si Romy Macalintal, si Attorney Macalintal, ng complaint sa isang restaurant sa Baguio. Kasi ayaw siyang bigyan ng discount dahil wala siyang OSCA ID. Ang ipinresent niya ay yung kanyang yung kanyang driver's license. Nakalagay po sa batas, basta meron kang dalang government ID na nagpapakita na senior ka na, kailangan ibigay ang discount. Ang decision po ng RTC sa Baguio na penalize ng 200,000 yung establishment. So, ganun po yan. Meron po akong email address all about seniors, that 2022, seniors matter at that 2023@gmail.com. Pag meron po kayong concern, email niyo po. Tutulungan po namin kayo na mag-draft ng complaint para mabigyan ng leksyon. Kasi kung minsan, hanggat walang nape-penalize, di ba? Ayaw naman nating meron tayong kababayan na makakasuhan, na makukulong dahil lang sa hindi pagbibigay ng discount. Kaya lang meron po kasing batas. Kung meron pong nag-violate, humingi kayo ng resibo, gagawan po natin ng paraan para maitawag ang... Kasi habang walang nakakasuhan at walang nape-penalize, malakas ang loob ng mga establishment. On the other hand, ganito po. Yung meron po mga butika na maliliit na ang kinikita nila is less than 20%. Ha? Meron po mga butika na ang kita nila 10% lang. But because of the mandate ng 9994, kailangan silang magbigay ng 20%. Lugi sila. So ang pakiusap ko po sa mga senior, pagka po gano'n ang sitwasyon, kapag sinabi sa kanyo ng butika na talagang 10% lang yung kita nila, lumipat po kayo sa malaking butika, yung Mercury Drug. Yung Mercury Drug, kahit na 10% lang ang binibigay sa kanila ng pharmaceutical, pwede nilang i-demand yung 20% dahil nandun yun sa batas. Kasi malaki ang mawawalang negosyo doon sa pharmaceutical pag hindi binigay sa kanila. So yun po yun. Yung pong social side noon is pagka ini-impose natin, ini-invoke natin yung karapatan natin sa discount, isipin din sana natin yung establishment. Kasi meron pong mga senior na, hindi, wala akong pakialam kung lugi ka. Di ba? Basta ito nasa batas. So ang pakiusap naman po natin, i-consider din natin sila. Kung maliit na butika at alanganin siya dahil lugi siya, maghanap po tayo ng malaking butika. Mercury Drug o yung drug ng SM. Watsons? Yung Watsons. Ganun. Dahil yan, hindi po pwedeng hindi kayo bigyan ng discount at makukolekta din naman nila yon sa pharmaceutical na nag-supply sa kanila. Pero again, susugan ko po ako naman po, ang pananaw ko, totoo, maaring nabawasan ho yung income ninyo. Pero lumaki naman yung expenses nung establishment, no? Na i-claim niya. So, bababa yung basihan ng kanyang income tax na kailangang bayaran. Okay? So, ako naman, yun naman ang pananaw ko. Nawalan ka nga ng income, pero lumaki naman yung expenses mo. So, yung basihan para magbayad ka ng buwis, liliit naman.
dagdagan ko lang ka, Penny, susugan ko yung sabi niyo, ano kaya ang mga magandang panukala. For me, para maipatupad itong itong mga establishments na dapat magbigay ng senior citizens, sana nananawagan ho tayo sa mga LGU, no? Bago mag-renew, bago payagan mag-renew ng kanilang business permit, kasama yon sa checklist. Dapat may karatula ka, no, na sinasabing entitled ang mga senior citizens, visible dapat sa iyong establishmento. Compliance yon, no, as part. Otherwise, hindi mare-renew ang iyong business permit. And then, ang mga LGUs, gising-gising. Mag-random check kayo, mag-surprise visit kayo. Okay? Diyan sa inyong mga kinasasakupang mga negosyo, doon yung makikita ngayon kung nagko-comply dito sa senior citizens law. Yun na ho ang isa pang pwede nyong maitulong para maprotektahan ang kapakanan ng mga senior citizens. Madagdagan ko lang pala yung mga nasabi ni Kare, meron po palang portal doon sa mga senior citizens na kahit papano marunong pa po gumamit ng computer. Pwede ho kayong mag-search sa portal ho ng senior citizens, no? At doon yung makikita ang benefits. Para ho sa kaalaman ng iba, pag kayo po ay namatay, pati ho pala funeral services. May discount po. Meron ho kayo din 5% sa inyong electric and water bill. Yan. No? Electric and water bill provided nakapangalan sa inyo yung metro. Ay wala. Yeah, okay. Hindi, yun nga yung batas. And then, Issue yun. Issue. Hindi, pero yun. And then, I think sa ibang mga LGUs, or at least I'll speak on behalf of Quezon City, kapag senior citizen ka, libre ang hospitalization mo, provided nasa isang public hospital and yung basic na kwarto. Okay, basic na kwarto para maging libre ang iyong ang iyong coverage. I think maganda doon niyo makikita kung gaano ka progresibo ang isang syudad. I understand, maganda ang benefits sa Makati, tama po ba? Kamusta po ang Maynila, Kapeni? Kayo po ay The best ang Puerto Princesa. Oy, sa Manila. Saan po sa Manila? Oy, sa Manila, ha? Never underestimate Manila. Opo. Salamat. Totoo po yun. Siguro Kapeni, maganda, no? Isang segment natin, ma-feature natin ang mga LGUs, masabi ano ho ba ang mga benepisyo para sa mga senior citizens in fairness natin. po sa Kasi hindi pantay-pantay dahil iba-ibang kita, di ba? Kaya, wow, maganda yan para pang-challenge din sa mga... Kaivet, tinatanong mo ako tungkol sa Manila. Yes. Ako, I was a former USEC po ng National Anti-Poverty Commission, Office of the President. Alam niyo po, nung nagsarado po yan, balik natin sa COVID time. Okay. Nag-request kami sa DOH para po sa lahat ng mga staff kasi frontliner po kami. So, kailangan lahat kami nakabakuna na. Tapos na po yung COVID bago kami mapagbigyan ng DOH. Pero lahat po sa buong ahensya, naipila ko na po sa Manila. At saka kami po yung nag-ooperate with yung seguridad din na kumpleto po ang lahat ng aming bakuna because yung suporta po ng Manila. Kaya maraming salamat po doon po, lalo na kay Dr. Grace Padilla. Nag-guest pa sa amin yan, naka-PPE kami lahat. Just to enter and talagang ipakita sa taong bayan what's happening inside the hospital. Yun po yung mga topic before. Kaya wala akong masasabi sa mga ospital ng Maynila. Kahit nagkakagulo yung politika doon, wala silang pakialam. Basta ibibigay nila sa tao. Kahit you can try. You just go to Hospital ng Maynila, Santa Ana. Ngayon, yung pneumonia ko, Manila pag may complaint kayo, sabihin lang ninyo. Kasi ang galing-galing nung head ng health ngayon, si Dr. Grace Padilla, dati sa Santa Ana lang siya. Lahat na pabakunahan namin, kahit sino, punta lang kayo, libre. Okay. Ano ko lang So, po yung... pero dapat Pero dapat residente ng Manila, Kapeni. Yun nga, ako hindi ako tiga Manila, pero nabigyan ako ng... Wow! Kare, sandali lang ha, kasi ako,
Manilenya ako. Oh. Kaya I'm proud. Ito sabihin ko sa inyo, pati yun ay stranded na IP ni Kajun sa Clag, napabakunahan ko. Talaga. At napabiyahe ko. At parang ang gumastos Manila para maibalik sila sa Kalinga. Wow. Ang dami nun, at nakadocument yun kay Kajun sa Clag, kay Vice Mayor. Walang tanong kung taga saan ka, basta dumulog ka sa Maynila, hindi ka tatanggihan. Linawin, May dalawang bata na for heart transplant. Oh. Manila. Nililibre sa Maynila. Sa Manila. Heart transplant Totoo po, o totoo. heart bypass? Lahat. Ay, Basta sa puso. Open heart. liver transplant pa lang. Liver. Kidney. Wala. Liver. May transplant ba? Notice may dalawang bata. Lumapit. Oh. Kay Mayor, sabi ni Mayor, bakit dito kayo lalapit? Quezon City mayaman, Makati mayaman, Taguig mayaman. Oh. Sa Maynila, sabi mahirap yun, bakit tumutulong ang Maynila? Hindi po Wow, mahirap ang oo. Maynila. Marami lang pong mahirap, nagpapanggap na mahirap. Taga Maynila, pero tinutulungan sila pagdating sa liver transplant. Kasi they have the yung credibility nila pagdating sa pagtulong, mabango. Yung sinasabi niyo, sir, I'm aware, you're talking about yung dalawang bata na dumulog, wala man kakayahan ng Manila, pero may nakipag-collab sila sa ibang hospital, ibabiyahe po yun sa India. Opo, yun po yung sinasabi niyo. Sa PGH ngayon, mayroon na silang sa 6 na isang Opo. liver transplant. Opo. Million din ang gastos. Kailangan malaman niya ng taong bayan kasi yung iba pa nagkakasakit, yung pag sinabing walang pera, wala na, antayin mo na lang kamatayan mo. Siguro nga, Penny, maganda, no? Gawin natin programa, i-feature natin ng mga head ng LGU para kausapin ng kanilang constituents. Ano Siguro ba ang pwede pwedeng nating ibigay for their senior citizens? Pwedeng i-invite, yes. Pwede nating invite lahat ng pwede yung mga mayors. Si shout out, Palawan? Saan sa Palawan, sir? Yung sabi niyo, Palawan? Ako sabi, Palawan. Puerto Princesa is the best pagdating sa ano. One also, yung magandang Alam mo, healthcare for linawin seniors. ko lang po yung 5%. Okay. Oh, Yung 5% of 5%, what? originally- Of what? 5% Okay. na sa utility. Po yung 5%. Originally, meron pong 5% para sa groceries. Yung prime commodities, bigas, asukal, mantika. Pero ito po, dati ay 1,250 per week maximum. So, 65 pesos. Ngayon, ginawa na pong 250 a week. So, ibig sabihin, sa isang buwan, meron kang 5% sa 10,000 na prime commodities. Ito po yung dahilan kung bakit kailangan yung booklet. Nung araw, pag bumili ka ng gamot, kailangan mo ng OSCA ID, ng prescription at saka booklet. Tinanggal na po yung booklet dun sa gamot as long as meron kang prescription. Pero kailangan mo ang booklet dun sa prime commodities pag nag-grocery ka. Kasi baka mamaya, meron po kasing mga senior citizen mamimili ng marami. Kunyari, yung medicines. Yung pong mga over-the-counter, kagaya nung aspirin, Tuceran, yung mga ganon, sorry for the commercial, hindi na kailangan ng prescription. Over-the-counter yan eh. Alam nga namang pupunta muna ako sa doktor para magpa-prescribe ng Tuceran dahil inuubo ako. So, meron pong guidelines ang DOH. Hindi ka pwedeng bumili ng sobra sa 30 pieces. Kasi merong mga senior citizen, bibili ng 100 kasi binibenta niya doon sa kanyang tindahan. Meron siyang 29% discount. So, yun po yun. Pangalawa, yung pong kuryente at tubig. Nakalagay po sa IRR, kailangan nakarehistro sa pangalan mo. Senior citizen ka. Ang problema nga po, nakikitira ka sa anak mo. Hindi ka mabigyan ng discount. So, meron po kaming panukala noon, sumulat ako sa DOE noon, baka pwedeng gumawa ng sistema na ang isang senior na nakatira sa isang bahay, magpaparegister siya sa DOE, pagkatapos yung registration niya, ibibigay niya sa Meralco para bibigyan siya ng discount. Ganon din po sa tubig. Ang nakaprovide po kasi sa IRR is 100 kilowatts. Tapos sa tubig naman is 30 cubic meters. Ang problema po nun, gray area. Kunyari sa akin nakapangalan yung metro ng bahay sa kuryente.
Pero meron akong mga kasama. Ang nakonsumo ko is 101. Bibigyan pa ba ako ng discount? Kasi nakalagay doon maximum 100. Wala na po ako sa NCSC pero hindi pa po na-settle yon. Siguro in the future, pwede tayong gumawa ng representation sa DOE na gumawa ng guidelines na kung 150, yung 100 kilowatts ang bibigyan ng 5%. O kung sa tubig naman, nakakonsumo ka ng 50, yung 30 cubic meter ang dapat bigyan ng 5% discount. So yun po yung mga sistema doon. Ngayon ganito po, pag kumain kayo sa restaurant, umorder kayo ng cake, meron kayong 26% discount, less 12, less VAT. Pero pag bumili kayo ng cake sa bakery, 5% lang po. Yun po yung difference nun. Kasi ang binibigyan ng 20% discount, yung services ng restaurant, hindi yung produkto. In other words, kung bibili kayo sa turo-turo, assuming big time yung turo-turo, na iuwi mo, 5% lang po yun. Kasi hindi kayo kasama dun sa may discount. Yung service ng restaurant ang merong discount. Alam mo, isusugan ko to ha. Kailangan malaman natin yung mga komento eh. Ito ha, kaya ito sa mga nanonood natin, no, mawalang galang lang po. Wag po kayo magdaramdam sa sasabihin ko. Manood po kayo mabuti kasi po parang hindi ko makita yung essence ng mga question nyo at suggestion. Parang may galit ko yung sa puso. Ang ginagawa po natin, nilalatag natin to be able na malaman ng mga nanonood, yung mga karapatang pwede nyong panindigan, hindi natin kailangan umabot sa awayan. Dito, yung si Ma'am Sena, marami yan sa NCR, discounted na, kaya wala ng senior, kailangan malinaw yan. Oh. Huwag ganun. Dapat po may HL ng mga senior para if in case na ayaw magbigay ng senior discount, may masusumbungan kami. Ito, meron yan, punto. Punta po kayo sa website ng NCSC, www.ncsc.gov.ph. Mag-email po kayo doon. Sasagutin kayo. Hindi pwedeng hindi kayo sasagutin. Magsumbong sila pag hindi sumagot. Yes. Okay. Etong isa, good morning po. Paano po iaawas yung discount ng senior kung magbabayad ng tubig at lalo kung sa senior naka-name yung resibo? Ulit. Yun nga Ulit po ako, yung ha? provision nun. Kailangan, kung nakapangalan sa iyo yung metro, pumunta ka sa Nawasa or MWSS or Manila Water. Ibigay mo yung ipa-receive mo yung iyong OSCA ID. Meron nga pong gray area yon kasi nakalagay 30 cubic meters. Ang ginagawa ng Manila Water, pag lumagpas ka sa 30 cubic meters, ayaw na magbigay ng discount. Yun po yung gusto nga nating i-clear muna sa water board. Ano nga yung sa... Lua? Yeah, Hindi. Lua? May nilad. No, yung local water utilities, tama, Oh, Lua. Lua. Luwa. Sa Lua at saka sa DOE na maglabas sila ng guidelines na kung pwede na yung 100 kilowatts ang bibigyan ng discount kahit na umabot ka ng 1,000. Yun namang sa tubig, yung 30 cubic meter ang bibigyan ng discount kahit umabot ka ng daan-daang cubic meter. Hindi pa po siya malinaw, pero kung ang konsumo ninyo is 100, meron kayong karapatan for the discount. Kailangan nyo lang pong i-invoke. Kailangan one day, pumunta muna kayo sa Meralco at iparegister ninyo yung inyong senior citizen OSCA ID at saka yung dala ninyo yung inyong bill para ma-note ng Meralco doon sa kanyang system na ibabawas sa inyo yung 5% discount. Oo. Kapenny, no? Etong nasabi nating mga karagdagang benepisyo, pwede po kayong pumunta sa oscaportal.com. Okay? oscaportal.com. Ito po ay under sa Office of the Senior Citizens Portal. Doon nyo po makikita yung mga Ang list problema of your niyan, attorney, benefits. Yes. ang problema niyan, ang OSCA kasi is individual. Sa hindi natin alam kung merong lahat ng municipality nakalink doon sa OSCA. So ang pinaka-simple na pupuntahan is the NCSC website. Kasi yung NCSC yung All right. Otherwise, kung gusto ninyo, mag-report kayo sa 8888. Yung ginawang 8888 ni PRRD hanggang ngayon, existing pa yun . Aha.
para masulatan ng Malacanang yung LGU na tulungan kayo kung ano man yung concern ninyo sa senior citizens. Okay, ganito po yun. Meron kayong social pension na nakalagay ay indigent lang. Pero meron pong mga panukala na magkaroon ng universal pension. Di ba? Pending pa po siya. Sa 19 Congress, nakapasa sa Congress, pero natulog dun sa committee ni Senator Amy Marcos. Kaya hindi naging batas yung universal pension ng 19 Congress. Ngayon, nirefile po nila last month. Hindi po natin. Kapag nagkaroon ng universal pension, either DSWD or NCSC ang mag-i-implement, paanong malalaman ng NCSC, for example, na senior citizen ka? So, kailangan kang magpa-register. Ang example ko po dyan, ganito, Pilipino ka, meron kang passport, meron kang birth certificate, pero hindi ka registered sa COMELEC, hindi ka pwedeng bumoto. Diba? So, ganun din po yan. Senior citizen ka, kailangan magpa-register ka dun sa commission para kung merong pribilehyo, kasama ka dun sa listahan na bibigyan nila. Raymar, your opinion, kasi pumasok din sa isip ko, no, na magkaroon ng mandato ang Philippine Statistics Authority na sila ay mag-issue ng mga senior citizens card. Kumbaga, bigyan sila ng budget para sila ay makapag-print, makapag-produce ng senior citizens cards and then i-mail. Kaysa yung senior citizen pa yung mag-apply. Anyway, nasa kanila naman ang datos. Kailan pinanganak, kung patay na, kung kailan patay. So, ano sa tingin mo po, Raymar? Meron po, last April of 2025, nagkaroon ng Memorandum of Understanding ang NCSC at saka ang PSA. Kaya yung tinatawag nilang registration for senior citizen, actually, it's a misnomer. Yung pong ating PhilSys ID, nagkaroon ng agreement ang NCSC at saka ang PSA na yung mga senior citizen, ma-access nila yung PhilSys ID nila. So kunyari, wala kang dalang OSCA ID, wala kang dalang driver's license, wala kang dalang kahit ano, pwede mong ma-access sa cellphone mo yung PhilSys ID mo. Pag lumabas yun sa cellphone mo, pwede mo nang i-present sa restaurant at tatanggapin na nila. Doon sa agreement, Memorandum of Agreement, na in-execute ng PSA at saka ng NCSC noong April ng 2025. Oo, may concern lang ako, Raymar, tungkol dyan. Kasi meron pong mga drugstores, ito malaki, I will not name the name, hindi ko i-identify. Ayaw po, no, mag-recognize ng PhilSys ID. Kailangan talaga OSCA. Pailan po natin ang complaint. Complaint talaga yan. So in other words, pwede na ang PhilSys. Kasi nga, Well, teka muna, let me clear. Ang requirement kasi is proof of age at saka prescription. Basta meron kang dalang prescription, meron kang PhilSys ID, at ayaw niya, pailan natin ang complaint. Mayroon naman mga digital senior ID pa ba? Nasa iko. Hindi po siya digital senior ID. Actually, PhilSys ID siya. PhilSys ID po yan. Yan, oo. Meron, lumalabas yan sa e.gov e.gov. Opo, pero ang sabi ko nga po, kasi meron akong physical na ganyang card, yung PhilSys ID. Nung pinadala ko dun sa, kung kanino ako nagpabili, ayaw daw po i-honor. Kailangan OSCA. Is proof of... Kaibet, ganito po yan. Ang requirement po is proof of age, tapos yung prescription. Pagkatapos, kailangan meron kang authorization. Kung butika mo, walang problema. Pero, anong butika, may authorization ka ba? Dapat magpakita ka ng authorization. So, pagka kinumply mo lahat yun at ayaw pa din, pailan natin ang complaint. At yung mga sa ating mga tagapakinig, okay. Ang complaint pwedeng administratibo, pwede ring criminal. Okay? Kung gusto nyo pong magreklamo tungkol sa mga discount, sa mga issues, sa inyong mga karapatan, you file the complaint daw po dito sa Office of the Senior Citizens Affairs ng inyong syudad o municipality or sa DTI.
Pagdating sa elder abuse, either physical, emotional, financial neglect, DSWD, local authorities, police, barangay, or DSWD, RTC po na nasa GOs. For legal action, regional trial court, yung RTC po na nasa Raymar. Kaibet, yung complaint hindi sa OSCA. Senior, yung provision ng 9994, yung OSCA is i-assist ang senior citizen. Yun na So, nga, hindi sa sila primary. yung magde-decide dun sa complaint. No. They are going to assist. Yes. Tema yan. Doon mo idudulog. Oo. Pero Kung may- administratibo. alam nyo, meron kasing problema yan. Merong isang munisipyo na hindi nagbibigay ng discount yung butika. So, nag-complain ngayon yung senior citizen doon sa OSCA. Yung OSCA chair nagpunta kay Mayor. Donate sa, merong violation dito. Ang sabi ni Mayor, teka muna, pagka-election, nag-donate sa akin yung butika na yan. Di ba? So, yun po yung dahilan kung bakit ang suggestion ko, go to the NCSC. Kasi NCSC walang political attachment doon sa mga establishment. Para sa OSCA. Dinala mo sa OSCA at medyo nagdili-dali, sasama pa ang loob mo doon sa OSCA. Di ba? So, pabayaan mo ng NCSC ang mag-request doon sa OSCA na mag-file ito. Pag hindi nila ginawa, then NCSC can pursue it themselves. Kapeni, no? Bakit ba natin na-bring up itong topic na to about senior citizens? Kasi po, ang ating research po, ngayon, ang ating resident authority on senior citizens ay nag-file po ng a petition for certiorari sa Supreme Court. It had something to do with etong sir natin sa senior citizens. Hindi ho siya pwedeng magsalita tungkol sa kasong ito dahil ito ay pumapaloob na po sa sinasabing sub judice. Ibig sabihin, meron na pong ongoing na kaso. Kaya hindi ho niya pwedeng maisiwalat. Subalit, bilang serbisyo po ng ating partido, no? Na lahat po ay inclusive, minarapat po talaga ng partido na mapag-usapan itong topic na to para sa ating mga senior citizens. Thank you, Kaibet. Alam mo, nakakatuwa eh. Ang daming comment at saka ang dami pong mga messages that pwede nating maporma ng maayos. Kasi kung dito na ilatag, hindi natin malalaman. Di po ba? At least ako maswerte bago ko marating yan 60 years old ko. Alam ko karapatan ko. Kaya dun sa mga hanggang ba naman doon sa pribilehiyo ng ating mga senior citizen, namamanipula pa rin ng iba na hindi pa nila time na makuha yung pribilehiyo nga, nangunguna na sila. Pag hindi sila nakalusot, alam mo, may sasabihin pa ako susunod na topic natin dyan yung PWD card. Pag hindi nakalusot doon sa pagiging senior, na magagamit nila, naman. PWD naman. Kaya sabi ko nga, maniwala kayo sa karma. Baka mamaya maparusahan tayo ng Diyos. Anyway, moving forward, malapit na, no? Till 11:30 lang tayo. We will give the floor to our Karimar to add more yung mga makakatulong sa ating mga kababayan na senior citizen. Kasi yung iba, sabi ko nga, I don't encourage na makipag-argue po tayo sa mga hindi nagbibigay ng pribileyo. Bagkos, kaya inilatag kung saan tayo pwede magreklamo. Yung sinabi kanina ni Attorney Yvette, kapag hindi ka binigyan o napagbigyan at hindi nabigay ang iyong pribileyo at karapatan bilang senior citizen, lipat ka sa iba. Pero wag mong papalagpasin yon. Kasi may susunod pa rin natatanggihan yun. Paano kung pinangutang lang yung pamasahe papunta doon? Pagkatapos, tatanggihan. Lalo na kung nagbiyahe pa ng pagkalayo-layo at paano kung emergency ito, kung gamot ang usapan. 'Di ba? Huwag natin ipahiya dahil sa ayaw nyo lang. Kasi baka mabaligtad, kayo po ang magkaroon ng problema. Unang-una, ang hinihingi lamang sa inyo ay maibigay yung pribileyo na nararapat para sa senior citizen. Kayo naman po, mababawi naman po ng mga establishmento po ng mga negosyante, yung naibigay nilang diskwento. Yung sa tax, no? Tax. Mababawi yun, hindi naman nila nilibre yun Hindi naman dapat ipagpasalamat yun. Yun ay kanilang dapat malaman dahil yung karapatan ng mga senior citizen, pag nasuppress yun, ipinahiya nyo at di nyo pinagbigyan at nagreklamo, may kalalagyan po kayo. Kaya ngayon panindigan natin, ipakalat natin yung sinasabi kanina ni Carey
na mga batas na dapat malaman ng ating mga senior citizen. Kasi kung hindi, lulugo-lugo yan, naaalis doon sa pinuntahan, napagod, nag-aksaya ng oras, nag-aksaya ng pera, tapos hindi na ibigay yung nararapat para sa mga senior citizen at napahiya pa. Yung iba naman, dahil matikas, alam niya yung karapatan, alam niya yung batas, makikipag-away pa. Para hindi tayo umantong sa ganong kahihiyan, panggigipit, at mga argumento na wala namang dapat arguments, marunong tayo dapat kumilala sa ating kakayahan at kailangan iparating natin kung anuman ang nangyayaring panglalamang o pangmamaliit sa ating mga senior citizen. Because alam niyo ang mga senior citizen, importante po yan sa atin. You know why? Gusto niyo po bang malaman ang tamang numero kung ilan po ang populasyon ng senior citizen sa kabuuan ng Pilipinas? Sabihin mo nga yung bilang, Kari. Nung 2022, ang sabi ng PSA, ang estimate nila by 2025, 12.3 million ang senior citizen. Now, going back, no? Meron yung, gusto ko sang sabihin, yung constructive competition ng mga LGU. Nung una, yung Cebu City, nagbibigay, nung panahon ni Mayor Rama pa yata yun nagbibigay ng 1,000 a month sa lahat ng senior citizen sa Cebu. Nagbibigay sila ng cash card. Yung ID mo is cash card na doon dinideposit ng Cebu. Pero ang requirement nila noon, kailangan bumoto ka in the last election bago ka nag-senior. So kung hindi ka yung Palawan, Puerto Princesa, nagbibigay ng 1,000 a month every quarter sa lahat ng senior citizens sa Puerto Princesa. Tinanong ko nga si Mayor Mayor, ano ang requirement mo? Basta na sa amin. Kunyari, tumira ng January, sa susunod na quarter, meron na siyang 1,000 a month. Paano kung baka mamaya lahat nung tiga ibang bayan lumipat na rito na senior? Walang problema. So yun yung mga constructive competition na gusto nating sabihin sa mga LGU. Baka sobra-sobra yung inyong pondo, bigyan nyo naman ng pensyon yung mga senior citizen ninyo, di ba? Mauna na kayo sa national government sa universal pension. Pagdating naman po sa care, sino po nakapunta ng Seoul, South Korea? Sa South Korea, sa Seoul, pagka po meron silang nakitang senior citizen na naglalakad sa karsada o sumakay ng bus na mag-isa, kakausapin ng mga Koreano kahit hindi niya kilala. Ang purpose niya is para malaman kung hindi nawawala, kung hindi nag-experience ng demensya. Kasi merong mga matatanda na naglakad, nawala, di ba? Pagka nalaman nung kumausap sa kanya na okay naman siya, di walang problema. Pero oras na malaman noong Koreano na yung kinakausap niyang matanda ay wala sa sarili niya, meron siyang tatawagan na hotline. Hindi niya iiwanan yung matanda na yon hanggat hindi dumarating yung galing sa barangay nila or sa RH nila para kuhanin yon. Hindi man natin pwedeng gawin yon. Baka pwede nating encourage yung mga LGU, yung mga barangay. Gumawa kayo ng hotline. Ipamahagi ninyo para kung merong senior citizen na demensya, yung nag-uulyanin, merong tatawagan. Yung maliit na gagawin natin ngayon will do a lot of things. Meron pa tayong isang problema. Yung mga senior citizen natin sa Korea, sa South Korea, mayaman sila. Pagka ikaw ay merong nanay o lolo o na senior citizen at merong kang trabaho, merong care center na pwede mong puntahan. Dito sa atin, wala. Diba? Meron po silang long-term care. Meron po tayong panukala sa PDP Laban na gusto nating imungkahay sa ating mga kapartido sa Senado at sa Kongreso na baka pwedeng magpasa ng batas na maglalagay ng long-term care. Ibig sabihin, yung ibabayad mo sa PhilHealth, dadagdagan mo siya. Para pag dumating ng panahon na matanda ka na at kailangan ka sa bahay, yung kamag-anak mo, anak mo, apo mo, na mag-aalaga sa iyo, magkakaroon siya ng allowance galing dun sa PhilHealth kung magkakaroon tayo ng long-term care coverage. So yun po, kung meron kayong mga idea, padala niyo po sa amin,
mumungkahi po natin sa ating mga kasamaang kapartido sa Senado at sa Kongreso, baka sakaling makapag-approve ng mga batas na iniisip natin na papabor at mag-aalaga doon sa ating mga kamag-anak na senior citizen, kasi kasama kami ni Kaibet doon. Ako, I'd like to make a shout out, Kapenny, Davao City. Alam ko po, may panukala sila to hire senior citizens, no? Sa mga, may isang establishment doon, Meron akong So, yung pong RA 9994 at saka yung amendment doon na 11916, merong discount, merong tax exemption. Kapag meron kang restaurant or tindahan or establishment, nag-hire ka ng senior citizen for 6 months, yung sweldo ng senior citizen, tax exemption mo, tax deduction mo. So, privilege yun, privilege yun na baka pwede nating gamitin, encourage. Meron pong mga establishments, una yung KFC. Nung araw, yung KFC, nagpanukala siya na mag-hire siya ng 2 senior citizen sa bawat store. Yung SM, commercial na po siya. Yung SM, nag-hire sila ngayon ng greeter. Meron 2 senior citizen sa sa supermarket at saka doon sa gate na walang ginawa yung kundi batiin ka lang. Good morning. Yun lang yung trabaho niya. Diba? So, the fact na merong tax exemption, encourage natin. Kahit na kayo, kung meron kayong maliliit na mga establishment, mag-hire kayo ng senior citizen. Diba? Unang-una, hindi na aabot yan dun sa magkakaroon pa siya ng retirement kasi retired na siya. Diba? So, nakatipid ka na, meron pang exemption dun sa taxes mo, dun sa ipapasweldo mo sa kanya. Okay. Kaibet? Last na lang. Susugang ko lang to. Sige. Opo. Alam mo yung sa idea na yon, ayan po talagang dapat gawin natin sa lahat ng mga city ng kabuuan ng Pilipinas. Why? Example ko sa inyo, nanay ko. Nagtatrabaho yan. Nung huminto na, dahil nag-retire na, 65 na noon, yan na yung umpisa na naging mahina. Kailangan nagtatrabaho sila. Some of them, or most of them, they don't work just because of money. Kailangan busy sila. Masaya sila sa ginagawa nila dahil kapakipakinabang pa rin sila sa bansa. At yung buhay nila, may value. Kasi may ginagawa sila. So never underestimate yung mga senior citizen natin. Because kung ako po ay magiging senior citizen, I'll do the same. I don't want to quit. Gusto kong bigyan ng value yung buhay ko habang may hiningi ako. At Kailangan kaya pa. maging kapakipakinabang. Tapos dito sa ating live, time check, 11:20, 11:25. Oo. Alam ninyo, meron na namang dito. But sabi ko nga doon sa nagsisend sa akin, never entertain, never argue. Kasi yung iba dito, we're talking about the senior citizen. Papasok dyan, it's all about DDS na naman. Kaya sabi ko, mamamatay lang po kayo para magbigay ng all the time ng buhay nyo yung mga negative na mga komento. Nandiyan dyan na nagbabato sa akin, ay nako, sayang yung marami pa tayong dapat itakal up kasi napaka-interesting nitong ating topic. Biruin mo, ang message ko, ang dami tungkol dyan. Ang daming senior citizen na nagwawala ngayon. Kasi meron palang ganun. Ba't di namin alam? Tapos ito, meron dito, nagbato ng message na, pwede ba yun? Paano yun? Paano namin magagamit? Senior citizen kami pero hindi nakapangalan sa amin yung... Kaya nga pinag-usapan kanina, dapat ang resibo at ang inyong, kunwari sa Meralco, dapat it's under the name of yung senior citizen. Huwag na natin ipagpilitan kasi yung arguments will waste time. Bigyan natin ng value yung para malaman pa ninyo kung ano pa kasi ang daming pribileyo po ng mga senior citizen. Yung iba nga, sabi ko, this is not a joke, nagmamadaling maging senior. Bakit? Para magamit na nila yung kanila pong pribileyo. Ako, okay lang ako, ayoko pa. Pero ako, ito talaga, importante ito ko. Kareymar, pakipaliwanag mo nga yung 100,000 cash gift kapag umaabot ang isang senior ng 100 years old. Pero,
pwede at 90 years old. Ano ba yun? Ano yung minimum, tapos paano yung equivalent nun? So, pakipaliwanag nga yung ano na Nung yan. 2016, nung 2016, meron pong RA 10868. Ito yung Centenarian Act. Kapag ang Pilipino nakaarating ng 100 years old, tatanggap siya ng dalawang bagay. Letter of felicitation from the President, pirmado dapat ni BBM o ng Presidente, whoever the President, kinukongratulate siya kasi nakarating siya ng 100 years, di ba? At saka 100,000. Pero noon pong July 30, noong pong 2024, February 17, 2024, lumabas yung Republic Act 11916. Ito po yung Expanded Centenarian Act. So, hindi mo na kailangang makarating ng 100 years old. Pagdating mo ng 80, 85, 90, tsaka 95, tatanggap ka ng 10,000 galing sa NCSC. Ang ano po nito is, kailangan 80 ka from the effectivity of the law. Okay. Naging effective po yung law March 17, 2024. Pero nalagyan siya ng pondo January 1, 2025. So meron pong issue yon. Nung nandun ako sa commission, saan mo kukunin yung ibibigay mo dun sa mga nag-80, 85, 90, 95 magmula March 17, 2024 hanggang December 31? Hindi isinama sa pondo. So nung pong last year, nung 2025, by about October or November, nagbigay ng clearance ang DBM na pwede nang kuhanin, pwede nang bayaran o bigyan ng 10,000 yung mga nag-80, 85, 90 from March 17, 2024 to December 31. Okay. Ngayon, kung buhay siya sa kanya, kung umabot siya ng 80 within the effectivity of the law pero namatay siya, yung pong beneficiary yung tatanggap. Okay. Okay. Yun po yung ano. Meron pa pong isang issue yon na hindi na settle. Kasi ang sabi ng batas, 80, 85, 90, 95 as of the effectivity of the law. So, ibig sabihin, kunyari, 80 years old ka and 364 days noong March 17, hindi ka pa nag-81. Kasama ka ba? Di ba? Ang sabi ng DBM, hindi. Kasi nga daw, so ang sabi ko noon, nag-file ako ng sa DBM. Nag-file ako ng request sa DOJ na i-interpret nila yon. Ang problema po, wala na ako sa komisyon, hindi pa dumating yung yon. So kung sakali na siguro in the next term, in the next administration o pwede nating i-pursue na yung mga hindi pa naman lumagpas ng 80, 85, 90, 95, kailangan mabigyan sila. Kasi ang po natin, meron pong principle pagka gray area, kailangan pabor doon sa respondent yung ating ibibigay. So marami pong nitty-gritty yung batas sa senior citizen na pagka hindi natin iintindihin, kawawa yung mga senior, hindi nila matatanggap yung dapat nilang matanggap. So yun po yung yung ECA. Pero may prescriptive period ba? Let us say 80 years old. Ang Up to what period can you claim? Tapos in between, hindi mo na, bago ka mag-85, hindi mo na siya pwedeng maklaim? Ang kasi doon, ganito. Kunyari 80 years old ka noong January 1. Ang problema, hindi mo ma-prove na 80 years old ka. Or 90 years, let's say 95 years old ka. Hindi mo ma-prove na 95 years old ka. Nag-file ka ng claim, pero hindi ka nakapag-submit ng proof. Kasi wala kang birth certificate. Diba? So, ang doon is nagbigay ka ng notice, walang prescription yon. Kung kailan mo nakuha yung proof. Meron po kasing problema yan. Magmula nung lumabas yung RA 10868, marami pong nag-late registration. 100 years old na raw siya. Diba? So, nung nag-discuss kami, gumawa kami ng guidelines. Kung ang iyong late registration is after the effectivity of the law, kailangan mo ng additional proof. Pero kung nag-late registration ka, wala pa yung RA 10868,
i-consider natin yung late registration mo. Kasi ang tawag po doon is registration in contemplation of claim. Oh. So yun po yung issues doon. Ngayon, kung ikaw ay 95 years old, wala kang birth certificate, pwede kang mag-submit ng birth certificate ng anak mo na nakalagay doon yung edad mo nung ipanganak siya. Ngayon, kung sakali pong 81 ka, noong maging effective yung law, hihintayin mo yung mag-85 ka. Kasi specific po yung provision Na that na ang age tatanggap lang. lang is yung specific year na yon, 80, 85, 90, 95. So, in other words, you only have 1 year to claim it. Let's say, nag-18 na ako, pero hindi mo na-claim. Kahit ko na na-claim. after 3 years mo siya ma-claim. pwede. Basta ibig sabihin, pumasok ka dun sa age na qualified doon Kaya sa nga, pwede, provision. pwede. Yes. So, hanggang bago mag 85 years old, Kaya, makiklaim mo kunyari, yung... 80 years old ka. Hindi mo na-claim. Hindi mo na-claim kasi wala kang proof. Pero Or nung for whatever mag-85 ka, reason, kasi hindi mo alam. Oh. pero nung 85 ka, bibigay sa'yo pati yung hindi mo na-claim. Tapos, Because hindi siya i-deduct ba nagpe-prescribe. ito dun sa 100? No, no. So talagang No, yearly, yes. on top of. Yes. Okay. Okay. Meron ako Very interesting. i-aada. Ito, good news to. Kasi ito yung simpleng kailangan natin sa mga bahay. May bago, lumabas lang to January 12. Sa ilalim ng DTI, DA, DOE, at maaaring mag-avail ng 5% discount sa LPG ang mga kababayan nating senior citizens. And of course, yung persons with disability. May Once every 6 months. Merong ano yan? Sinabi daw po dito, may nagtanong, talagang hindi nawawala to pero okay lang. Paano kung sa retailer kayo bibili? Meron din ba? Meron. In fact, sabi niya, yung pa nga pong shop doon, yung retailing shop, sila pa nga yung nagsabi at nagtanong, meron po ba kayong senior citizen? Kasi may pribileyo po kayo. At para naman po sa mga karagdagan tanong na hindi nabibigyan ng linaw ngayon, kasi we're running out of time, punta na lang po kayo doon sa link ng Department of Energy para malaman ninyo lahat. Tapos, makuha nila yung mga pribileyo kasi ito yung reality na mga ginagamit talaga natin araw-araw. Ako naman, Palagay ko Kapatid. sa PDP Laban, gagawa tayo ng link para sa senior citizen. Very nice. Or, again, yung mga gusto na kaagad, punta na kayo kay barangay captain. Alam mo, nalulungkot lang ako, attorney. Kasi, yung pagbigay ng mga benefits, like yung parang pinaka-bonus nila na 100,000, imaginein mo, bago dumantay sa kamay mo yung 100,000, hindi mo na kayang bilangin yung pera. Tapos, ang magmumunini or magiging maligaya yung iyong beneficiary. Pero kung sakaling mabigyan tayo ng pagkakataon na mag-suggest siguro at madagdag sa kanilang karapatan at pribileyo, ako, kunwari, 60 kasi 60 mo lang, pwede mong i-advance pero may bawas kasi kinuha mo kaagad ng mas maaga. So I can Bridge enjoy the financing. money. So I can enjoy the money. Bridge O pagpalagay financing. mo, 60 years old ka na, 60,000, hindi mo pa pwedeng i-claim. Sabi nyo, 85. 80 daw, 80 pa. Imagine mo naman kung 80 ka, pati yung mata mo, hindi mo makita kung magkano, tagli 5 piso pala yung binibilang mo. Kung genius yung nag-aalaga sa'yo, bilangin mo na yan, kung ano yan. Sa akin kasi, we need to simplify things. Pag-usapan natin yung makatotohanang senaryo. Hanggat pwede pa nilang i-enjoy yung kanilang benepisyo o mga bonuses na matatanggap bilang senior, doon yung habang kaya pa nilang bilangin at i-enjoy yung perang matatanggap nila. Sa akin lang ho yun pero ako lang po ay makatotohanang realidad ang gusto ko lang pong ilatag. Kasi marami pong matatanda dyan na hindi naman nila mahahawakan na yan. Biruin mo, mahawakan mo yun pagka hindi mo na kayang makita at bilangin, nanginginig ka na. Tapos sasabihin pa sa'yo, sino ba yung papartiyan mo? Hindi na niya masabi kung kanino. He cannot even, or she cannot even identify kung sino yung beneficiary niya. So sa akin lang, yung reality, hanggat malakas pa at pwede pang i-enjoy yung pera na nararapat para sa senior citizen, sana magkaroon ng bagong ilalatag na magiging pabor sa ating mga senior citizen. Ano ba, payag ba kayo sa ganon, di ba? Oo. Atin.
I-enjoy nyo kasi kunwari 65 years old, retiree age na yan sa atin. Years old, citizen na. Gusto mo makuha yung 85, magkano ba pag 80 years old? 10,000. Okay, then lang. Dapat yan according to age. Kunwari 65, 65,000. O kinuha mo, dapat na benefit, pamaklaim. Dahil kinuha mo yung para sa 85 years old na benefits, babawasan ka ng 10,000. Ano mangyayari sa 10,000? Kapag retire ka na, yung 10,000, yun lang, laki yun. Pwede pang magnegosyo yung mga senior citizen. Di ba? Sa akin lang, yun lang po yung Mga practical na isip. Di ba? Kaya siguro maganda nga, no? Mga PDP na di ba? Di ba? Alam niyo ba? Di ba? Kasi isa na naman ang pag-iisip, no? Na talagang para sa benepisyo. Isa na naman ang utak ng mga tiga-PDP para pang-serbisyo talaga. So yun talaga, luklok natin. Alam niyo po ba ang nawawala sa coffers ng gobyerno dahil sa VAT na discount sa senior VAT exemption? 170 billion a year. So, Trillion na nawawala. 20 billion a year. Dito, bawat release ng ating mga budget, ilang trillion na nawawala. but ito yung income na dapat kasi kung Libre pa. wala yung VAT exemption, dapat nagbabayad yung senior pero dahil doon 100 sa si dating Congressman Joey Salceda ang nagsabi noon. So Alam mo, mahaba pa yung usapin na to. Kalaing ang dami pala. At least na ilatag natin. Mukhang magkakaroon pa tayo ng part dito, Kare, hindi ka namin papakawalan. Oo. Kasi, O nga pala, Kapeni, Opo. yung mga lumilipad, yung mga gumagamit ng airlines ba, yung local flights lang po ang may discount. Pag kayo may nag-ibang bansa, hindi po kasama doon yung, baka hindi nyo ma-enjoy ang inyong senior citizen discount. Okay? Local flights. Pilipinas Alam lang mo, po. At time- saka, sakyan. Last na lang. Meron pong mga service providers ng sasakyan. I don't want names. Pag nag-claim po kayo ng senior citizen discount, sa drive yung kinakaltas, hindi ho sa kumpanya. Opo, nakakaawa po din yung situation nitong mga drivers na to. Ka-Raymar, I think, no, magandang pag-aralan nito. Yeah, Paano po pwedeng hindi ipasa dun sa driver. Mag-part 2 tayo. Mag-part 2 tayo tungkol doon. I don't think it's hindi yon. Kasi kung ganito yan, kung ikaw ay boundary type, ay sa'yo talaga mababawas yun. Kasi ikaw yung magbibigay ng Pero kung ikaw ay ticket type, yung mga malalaking bus, hindi pwedeng ibawas sa conductor o sa driver. Hindi, yung dito ang gamit. Ano ba to? Anong Sa tawag? app, yung application. App, Okay. oo. App. In March of 2024, meron kaming ginawang draft na memorandum circular jointly with DTI at saka DICT para doon sa pag-impose ng 20% discount sa app. Hindi pa po nasusolve yun. Ayun. Kasi karamihan ng mga rider, sila yung nag-a-advance ng bayad. Di ba? Siguro, Kare, mag-part 2 tayo. Kasi medyo labis na yung oras Ang natin. magagawa natin is gagawa tayo ng suggestion. Opo. We'll come out with suggestion kung paano i-implement yung discount sa apps. Yes. Oo. Paano Mabuti na yung lagi tayong may resibo. Lalo na ang ating mga senior citizen na talagang porke may mga edad na sila, kala nila makakaya nila, mas magaling yan sa atin. And Attorney, parting words po, Attorney Yvette, please. Yes, sa ating mga tagapakinig, sa ating mga vloggers, maraming salamat po for joining us. This is another interesting topic at sana po nakapagbigay dagdag kaalaman kami sa inyong lahat. Nandito lang po ang PDP, kung ano pwede naming maitulong, gagawin po namin sa aming makakaya para ho sa inyong mga senior citizens. Salamat, Attorney Yvette. Any parting words, Kare? Yeah, ang sabi po ni Dalai Lama, the only purpose in life is to be happy. So ang request po natin to everybody, invest in the happiness of senior citizens. Yes, ang galing nun ngayon naman sa ating lahat dito, as we wrap up today's kapihan sa PDP, let's carry forward the awareness and momentum. Senior citizens are pillars of our society, and it's our duty to ensure their rights are respected. Let's champion their cause and work towards a more inclusive Philippines
And again, to all of you, dagang salamat, maraming salamat, and let's stay connected. Maraming salamat, Kapihan sa PDP, tuwing Wednesday, 9:30 to 11:30. At sa lahat na nandirito, please stay. Meron pa tayong gagawin. Thank you very much. Sir King, thank you. Sa SOCMED namin, salamat po. Maraming salamat po. Ang kamtulong. Mabuhay ang PDP! Sa harap ng bayan, sa harap ng Diyos, kami tumatayo. May panata sa puso. Hindi lang salita, hindi lang pangarap, kundi pagkilos, tapang, at tunay na paglingap. Sa araw na to, kami nanunumpa. Bagong lakas, bagong diwa. PDP laban, ang aming gabay. Sa laban para sa bayan, kami handang ialay. Rodrigo Duterte ang tumindig, may kamay na bakal. Hindi para manakot, kundi ay magayos ng bayan. Disiplina, kaayusan, tabang na totoo. Para sa Pilipinas na maunlad at payapa ang puso. Tatay Digong, hindi ka perpekto, pero may paninindigan. Batas ay batas, walang kinatatakutan. Para sa mahirap, para sa masa, serbisyong tapat, ang aming sandalan. Demokrasya at karapatang pantao, federalismo, lakas ng bawat rehiyon. Nasyonalismo, sariling atin ang uunahin. Hustisyang panlipunan, kahirapan ay lalabanin. Walang gagawa nito, indikasyon malinaw. Kung hindi tayo lalaban at tayo sino? Kung palalagpasin mo ang pagkakataon ngayon, anak mo ang magdurusa sa susunod na panahon. Kaya ngayon pa lang, kumilos na tayo para sa kinabukasan. Hindi puro salita lang to. Suportahan ng tamang leader, may prinsipyo at dangal. Para sa susunod na henerasyong Pilipinong marangal. Hindi pira ang sukatan, kundi puso at gawa. Kung paano mo minahal ang bayan sa tama, kapayapaan at kaayusan sabay sa kaunlaran. Hindi iiwan ang mahirap sa daan. Ito ang panata, ito ang laban. PDP laban, kasama ang sambayanan. PDP laban, lalaban para sa bayan. PDP laban, lalaban ang katiwalian. PDP laban, susulong ang bawat tangal. PDP laban para sa Pilipinas naming mahal. Ito ang aming sumpa, hindi lang sa partido, kundi sa bawat Pilipinong naniniwala sa pagbabago. Para sa bayan, para sa kinabukasan ng bawat Pilipino. PDP laban, lalaban, ang kamtulong. Mabuhay ang PDP! Mabuhay!